Sorry po Lola, traffic kanina sa daan. Kaya na late po, bakit di traffic ang iba? Tapos kayo na traffic, nasa kalsada pa rin. Hinaharang ko ang sasakyan mo mag-isa. Tingin ko, may hindi kasi celebrate ng birthday ni Lola. Huwag kang mag-alala. Di po, inconvenient po kay Ning mag-wheelchair. Kaya, tama ba ang narinig ko? Dinala mo pa ang lumpong iyan. Di pa ba sapat, na ipahiya mo ang Su family? Baliw ka ba? Bakit mo dinala ang lumpong? Iyan dito sa party, ng lola mo. Why Jin? Di lang Su family ang nandito. Nandito rin mga artista mula Yunjo. Si lola mo, noon ay ayaw kang magpakasal ka kay Ning Zuo. Naghahanap ka ba ng sariling gulo? Kapatid ko, siguro ang tagal mo, na inaalagaan ang baliw na yan. Pati ikaw, baliw na rin. Bakit, mali ba sinuan-nuan? Sa public place na ito, dinala mo pa itong lalaking ito. Lauer, saan nyo, dinala ang matandang lola? Tama na, huwag hayaang makita ng lahat ang biro dito. Kayo ng pamilya mo, ay dapat umupo malapit sa pinto, para di kayo magalit. Kung uupo kayo ng malapitan, Lola, pumunta ka doon at umupo. Huwag kalagkarin ang basurang ito. Nakakasira ng paningin. No wonder, since kay old General Su Zingzin, after martyrdom, ang iyong pamilyang Su, ay talagang humihina. Nung nakita ko ngayon, may dahilan pala ang lahat. Anong sabi mo? Tila hindi mo lang nagagamit ang iyong paningin. Bingirin mga tainga mo. Ikaw, di nabaliw ang lalaking ito. Marahil ay nagalit ito, kay na Su Yuan kaya gusto niyang ilabas. Ang galit sa kanyang asawa. Maling tao talaga, ang nahanap niya. Nabalitaan ko si Su Yuan, ay nakipag-ugnay, sa anak ni Zhou Zhengyang, manager ng Baiken Group, sa harap ng matandang babae, ay napakasikat ngayon, hahaha. Si Ning Zuo na ito ay naging baliw ng matagal. Bakit bigla kang nag-okay ito? Su Weijin. Takot ako baka may grudge ka sa family mo at gusto mo siyang turuan. Tingin mo di kami makikipagtalo sa mga tanga. May katuturan. Talagang matapang. Si Su Weijin na ito. Ano ang magagawa ni Su Weijin? Mahirap sabihin. Ibig bang sabihin ang second anak ng Su family? Talagang unfilial. Sa harap ng napakaraming tao, inihaw ang sarili mong lola sa apoy. Wala ako. Kuya, nagkamali po kayo. Saan mo kinuha ang tapang mo, Weijin? Sigurado ang tandang ito. Wala siyang lakas na loob. Iyan ang nasa isip ko. Isisi sa akin ang matandang babae. Incompetent, mga bagay ay hindi patas. Ning, mag-sorry ka kay Lola, wala kong kasalanan, bakit mag-so-sorry? Ikaw. Weijin. Sorry po Lola, di ko inalagaan si Ning Zuo. Ning Zuo, nitong 3 taon, kumain ka sa bahay ng Su family. Sa huli, sinisisi niya pa rin ang ex-asawa ko. Mahinang pag-aalaga, mayroon bang ganoong katotohanan sa mundo? White Eyes Wolf, yan ay, kung makita ng aso ang amo, marunong ito mag-wagtail. Hindi tulad niya, kinagat niya talaga ang benefactor. Lola, ang magandang araw na ito, bakit magagalit? Sa katunayan, naiintindihan ko, ang mood ni Mr. Ning. Pero, di ko ma-accept ako ay useless for a moment. Napakabait ni Mr. Joe. Pati itong basura, lahat ay nakiramay. Mr. Joe ibig sabihin, bagaman ang feeling na ito ay naiintindihan ko ang feeling. Pero, tutal, ito ang birthday party ng matandang babae. Di ito lugar para sa grandstanding. Ngayon ito ang dereliction of duty ng second lady. Bakit hindi na lang ibigay ang posisyon ng marketing director ng Su Group kay Yuan Yuan? Simula nung nagpumilit si Weijin na pakasalan ako, ang grupo ng pamilya sa Su Group ay pinutol sa fraction lamang. Ang posisyon ay stable at suppressed kaysa sa outsiders. Ang posisyon ng marketing director ay si Weijin sa lugar na ito. 4 hours ang tulog sa isang araw. Nakuha sa solid performance. Bakit? Gusto mo bang alisin dahil lang sa magaan mong salita?
Tama ka. Gusto mo ba kunin gamit ang ilang salita? Efforts ng misis. Hindi kasinggan ng mga salita ko. Maaari mong makuha ang posisyon ng direktor. Kuya Tao, ikaw ang pinakabait sa akin. Oops, nakalimutan ko pa. Si Mr. Ming ay naging tanga. Sa lahat ng mga taon na ito, wala din akong masyadong alam sa outside world. Ipakilala ko. Kahit na ikaw ay si Joe, wala kang gaanong kakayahan. Pero, ito ay Baiken Group. Yunjo Branch. Department Manager lang. Baiken Group. Number 1, Industrial. Company in Daksha. Si Yuchi ay ang pinakamayamang tao sa Daksha. Mr. Joe. Nakilala mo na ba si Mr. Joe? Balita ko si Mr. Joe ang nasa likod. Ngunit ang Northern King of Heaven ay yon. Totoo o peke? Ang susunod na focus sa pag-unlad ng Baiken Group ay Yunjo. Kaya, ang aking ama ay lubos na ginagalang. Pinagpala ng liwanag. Nasa internal dinner party, din ako ng Baiken Group. Nakita ko na ang sikat na haring. Iyon na may ibang apelyido. Nahihiya itong sabihin. Nang mag-toast ako sa ginoong iyon, pinuri niya ako sa pagiging promising. Sa hinaharap, mas mabuti pa sa tatay ko. Kayang pumalit, saan ang Imperial Capital? Pumasok sa Royal Capital Headquarters. Kuya na tao, sa hinaharap, di kaya siya ang papalit. Sa pinakamayamang tao sa Chu. Ang mas mahalaga, ay napaboren, siya ng Northern King of Heaven. Mr. Joe, ito ay talagang isang magandang kinabukasan. Ning Zuo. Bakit ka tumatawa? Di mo nirerespeto ang Northern King of Heaven. Natatawa ako kasi liar ka. Hindi man lang namumula. Sinabi mo na minsan ay pinuri kita. Sa pagiging bata mo, at nangako sa isang panloob na hapunan. Pasensya na po. Dahil ang alak ay nagpaparalisa ng mga ugat. Hindi ako umiinom ng alak. Narinig ito ng lahat, tama ba? Kung naiintindihan ko ng tama, ang ibig sabihin nitong Kuya Ning ay, siya ang Northern King of Heaven. Sa itaas ng 10,000 tao. Lahat, bakit di ka magbigay ng respeto kaagad? Ning Zuo, ano ang sinasabi mo? Kahit mga seeker di nakaintindi. Sa mga sinasabi nila, nagpapanggap bilang Northern King of Heaven. Sorry po Lola, di sinasadya ni Ning. Ikaw rin, di makontrol ang bibig ng basura, parang kulang pa sa experience. Taga grassroots level, magtrabaho ng 2 taon pa. Ito ang mga taon ng pagsusumikap ni Wai-jin. Alam mo kung gaano kahirap si Wai-jin, maling daanan, ano ang silbi ng pagsisikap. Si Yuan Yuan ang pinakamaalalahanin, nakahanap ng napakabuting asawa, di pareho sa basurang ito. Next time, ang posisyon ng direktor ay ibibigay pa rin kay Yuan Yuan. Wai-jin, bumalik ka na, ayusin ang iyong work contents. Iwanan ito kay Yuan Yuan. Thank you Lola. Lola. Ikaw, si Wai-jin, ay pinakapaboran noon. Pwede siyang magpakasal ng mayaman. Lahat dahil sa'yo, sinira ng basurang. Ito ang kanyang reputasyon. Ngayon ay sinira. Narinito ang kanyang career. Ito ang aking sariling kapalaran. Halika na. Sandali. Ang ideya ng Lola basta magpakasal si Wai-jin sa taong mas mabuti. Pa kay Su Yuan. Magdadala ito ng benefit sa Su family. Meaning, nasa tamang landas tayo. Huwag alisin ito. Siya ang nasa posisyon niya. Tama ba? Paano? Handa ka bang malaman ito? Hiniwalayan mo na ba si Wai-jin? Lola, di pa gumaling mga binti ni Ning. Wala siyang trabaho at pera. Lumayas siya. Paano siya mabuhay? Su Wai-jin, ang sa tingin mo ay medyo maganda. Pangalawang asawa ka lang. Akala ko talaga makakahanap ako nang makakalampas sa level ni Mr. Joe. Young Master, si Nanay. Hindi lang si Mr. Joe. Ang lakas ng pamilya Joe. At ang pinakamayamang tao sa Daksha. Chu Yuchi. Na-overwhelm siya. Northern King of Heaven. Saan-saan. Ang malupit na haring ito ng Baylay. Di ba nasa harap ko lang? Takot na takot ako. Ha. Hindi niya alam kung gaano niya ako matatalo. Tama ba, Joe Xiao? Mabuti. Sige.
Kamakailan lang, inutusan ng aking ama, mangolekta ng regalo, mula sa elders ni Mr. Chu. Medyo pakinabang. Narinig ko mahilig sa tea ang lola. Ito ang Top Blue Sky. Jade leaf sa Xinyang Maojian. Worth 740,000. Value 740,000. Talagang masarap na tsaa. Ang Rui ay hinukit mula sa full piece ng jadet na gawa sa yelo. Kahit ang quality niya di kasing okay sa Top Imperial Green. Pero, ang rock stones niya ay super rare. Value 3 million. Zhou Xiao, napaka-thoughtful. Ito ay regalo ng aking ama sa matandang babae. Ito ang order contract mula sa Baiken Group. Kung ito ay gumagana ng maayos, ang Su family ay maaaring kumita ng halos 10 milyong kita mula rito. Hiling ni Zhou Tao sa matanda, bounty, happiness, long life. Kuya Tao, ang galing mo. Su Weijin, sigurado ako na ay ang iyong Northern King of Heaven. Nakakaisip ng mas mahusay. Oo nga, hintayin natin. Si Lao tingnan mo ang manugang. Anong regalo ang ibinigay ito? Sorry, Terra na. Syempre mas magandang regalo ang maibibigay ko sa'yo. Oops, isang bagay na tulad nito ay angkop din para sa mesa. Matapang. Ning Zuo, anong ginagawa mo? Sa loob ng 5 minuto, nagpapadala sa iyo ng red along pagbati sa publiko. Ganon na ba ako kaiya? Maniwala ka sa akin. Kakayanin ko ito. Magtiwala sa'yo. Ang pinaka-pinagsisisihan ko. Naniwala ako na protektahan mo ako. Halika kayo. Baliin ang kamay ni Ning Zuo. Ang pamilya ni Lao paalisin sila. Dumating na ang regalo. Set ng Tang Chen's Luxury Mansion. Glass species. Imperial Green Ruyi Scepter. 5 East China Sea Night Pearls. 50 gintong bar. 10 milyon na cash. Pasensya na po, sinong kaibigan ang nagbigay nito na regalo? Pasensya na po, sino si Miss Su Weijin? Handa na si Chu Yuchi. Itong mga bagay. Weijin, sa natitirang buhay. Poprotektahan kita. Ning Zuo. Ikaw na lahat. Ito ay talagang ibinigay ni Ning Zuo. Itong regalo, ito ay higit na mahalaga kaysa kay Mr. Zhou. Ang order na iyon, maaaring kumita ng 10 milyon. Ngunit ang isang ito ay kumikilos. 10 million lang ang cash. Sinabi ba iyon ng lalaking iyon? Ito ay totoo. Ning Zuo, alam na ni nanay na kaya mo. Nakita mo ito. Ang mga ito, sila ay manugang namin. Paano na? Ang regalo. Walang mas mahusay kaysa sa kay Zhou Tao. Ito ay imposible. Pag lang siya, wala siyang kapabilidad. Kahit na siya ay isang taong may sakit. Pero ako pa rin si Ning Zuo. Hindi ako naniniwala, di mo daw pinaniniwalaan. Kung may kakayahan ka, bakit stay ka pa rin sa Su residence? Mamumuhay ng passive life. Kung totoo ang mga bagay na ito, maaaring hindi galing sa iyo. Hindi sure. Aling pamilya na take credit mo dahil nagpanggap ka? Oo, Ning Zuo, ganitong bagay, hindi maaaring magkamali. Huwag mag-alala, inayos ko ito, pumunta doon ng matapang. Masasabi mo kung oo o hindi. Follow my page to watch the next video.